Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga mapagmahal na magulang, at taga-subaybay ng mga bata. Welcome sa Tirad Pass Network, DepEd Candon City Teleeskwela, kanlungan ng kalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Alpha, ang inyong guro sa musika sa ika-4 na baitang. Ang ating most essential learning competency para sa araling ito ay identifies the pitch names of the G-clef staff. At ang layunin natin para sa araling ito ay, una, nakikilala ang mga pitch names sa guhit at puwang ng limb, guhit o staff. Pangalawa, naiisa-isa ang mga pitch name. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tungkol sa ang mga pitch names. Bago tayo magsimula sa ating aralin, narito ang mga dapat gawin. Una, makinig at manood ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, iwasan ang paggamit ng gadgets katulad ng cellphone, tablet at iba pa upang mas maintindihan ang ating aralin. At pangatlo, maghanda ng papel at panulat na magagamit sa pagtatala ng mahalagang konsepto at sa pagsagot sa mga pagsasanay. Narito ang mga pamatnubay na tanong na kailangan nating sagutin sa ating aralin. Una, ano-ano ang mga pitch names na nakasulat sa mga guhit ng G-clef staff? Pangalawa, ano-ano naman ang mga pitch names na nakasulat sa mga puwang ng G-clef staff? At pangatlo, ano ang tawag sa sinusulatan ng melodiya ng isang awit na binubuo ng 5 guhit at 4 na puwang? Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Bago natin simulan ang ating talakayan, awitin muna natin ang alphabet song. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ang alpabetong Filipino, madaling bigkasin, sabayan nyo ako. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ilang titik ang alpabetong Filipino? Magaling! Ang alpabetong Filipino, mga bata, ay binubuo ng 28 na letra. Ano-ano ang unang 7 titik na binanggit sa awit? Tama! Ang A, B, C, D, E, F, at G ay ginagamit bilang mga pitch names. Ang mga ito ay nakasulat sa malalaking titik na makikita sa mga guhit at puwang sa staff o limb guhit. Ang mga pitch names ay isinusulat sa staff o limb guhit. Ang staff o limb guhit ang tawag sa sinusulatan ng melodiya ng isang awit na binubuo ng 5 guhit at 4 na puwang. Bawat linya sa limguhit ay kumakatawan ng pitch. Ang pitch ay nangangahulugan ng taas o baba ng tunog. Ang mga
pitches ay binibigyan sa pangalan mula sa letrang A hanggang G. Ang mga ito ay tinatawag din na musical alphabet. Narito ang G clef staff. Ito ay may 7 letra. Anong letra ang makikita sa unang guhit? Tama! Makikita ang letrang E sa unang guhit. Anong letra naman ang makikita sa unang puwang? Magaling! Ang letrang F naman ay makikita sa unang puwang. Okay. Sa pangalawang guhit, anong letra ang inyong nakikita? Tama! Letrang G ang nasa ikalawang guhit. Sa pangalawang puwang, anong letra rin ang inyong nakikita? Ang letrang A ay nasa ikalawang puwang. Sa ikatlong guhit, makikita naman ang B at C naman sa puwang nito. Ang D ay nasa ika-4 na guhit at E naman sa ika-4 na puwang. Anong letra naman ang makikita sa ika-5 guhit? Magaling! Ang letrang F ay makikita sa ika-5 guhit. Ngayon, sagutin natin ang tanong. Ano-ano ang mga pitch names na nakasulat sa mga guhit ng G clef staff? Ang mga pitch names na nakasulat sa G clef staff ay E, G, B, D, F. Ulitin natin mga bata. E, G, B, D, F. Pangalawa, ano-ano naman ang mga pitch names na nakasulat sa mga puwang ng G clef staff? Ang mga pitch names na nakasulat sa mga puwang ng G clef staff ay F, A, C, E. Ulitin natin mga bata. F, A, C, E. Upang madaling matandaan ang pangapangalan ng bawat guhit at puwang, pag-aralan at isaulo ang acronyms. So, ang mga acronym ng pitch names sa guhit ng staff ay Every good boy does fine. E, G, B, D, F. Samantalang, ang mga pitch name sa puwang ay face. Father always comes early. Ngayon, maglalaro tayo. Ilabas ang inyong papel. Gumuhit ng puso at bituin. Magpapakita ako ng pitch name sa staff. Itaas ninyo ang puso kung ang pitch name ay nasa guhit at bituin kung nasa puwang. Handa na ba kayo mga bata? Simulan na natin. Para sa unang bilang, ano ang pitch name? Tama. So, ang tamang sagot ay bituin. Pangalawa. Yes. Ito ay puso. Ang pitch name ay makikita sa guhit ng staff. Pangatlo. Ang tamang sagot ay puso. At pang-apat. Yes, bituin. Sapagkat ang nota ay nasa puwang ng staff.
Ang pitch ay nangangahulugan ng taas o baba ng tunog. Ang mga pitches ay binibigyan ng pangalan mula sa letrang A hanggang G at pitch names ang tawag nito. Ang mga pitch names sa guhit ay E, G, B, D, F at F, A, C, E naman ang pitch name sa puwang ng staff. Mahusay! At para mas maintindihan ninyo ang ating aralin, magkakaroon ulit tayo ng pagsasanay. Isulat ang tamang pitch name na makikita sa larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para isulat ang inyong sagot. Unang bilang. Ano ang pitch name sa unang bilang? Okay, tama. So, F dahil ito ay matatagpuan sa unang puwang ng staff. Pangalawa. Ang tamang sagot ay B. Dahil ito ay nasa ikatlong guhit ng staff. Pangatlo. Magaling. F. Dahil nasa ikalimang guhit ng staff. At pang-apat. Tama. A. Ito ay nasa ikalawang puwang ng staff. At panglima, tama. D. Nasagutan ninyo ng tama ang ating gawain. At dahil dyan, palakpakan ang inyong sarili. Ihanda ulit ang inyong lapis at papel para sa huling pagsasanay. Kilalanin ang mga pitch name ng mga nota sa bawat staff. Isulat ang mga ito. Ano ang unang sagot sa unang bilang? Basahin natin mga bata. D, E, B, G. Magaling! Pangalawa, ano rin ang pitch name? Tama! Ang pitch name sa pangalawa ay G, F, D. Pangatlo, okay, ang tamang sagot ay B, E, A, D. At pang-apat, ang sagot ay F, A, D, E, E. At panglima, B, G, A, D. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot mga bata? Magaling! At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin sa araw na ito. Muli, ito ang inyong guro sa musika, Teacher Alpha, na nagsasabi, ang buhay ng tao parang musika sa tenga. Mapa-rock man o love song, pareho itong nagiging malaking bahagi ng ating pagkatao, lalo na kung sariling wikang Filipino ang gamit nito. Hanggang sa muli, paalam!